araw na to, tatalakayin natin ang iba't ibang dialekto dito sa ating bansang Pilipinas tungkol sa kumakalat na virus o kaya ang COVID-19. Sa atong panahon karon ay ang atong kalibutan ay nasa taliwa sa pandemya kauban ng atong bansang Pilipinas. Sa bansa na mamatian naton-an pagkadelikado sa hapdis na COVID na pwedeng mamatay ang tao kadaghanan Pilipino na apektuhan, nahawa, hapdus at namatay. Adwa na dagitoy asidig nga karuba nga bansa. Agita OFW, seafarers, nurses at subali nga netizen. Ti subali nga bansa. Susulod, sang 6 ka bulan, ang Pilipinas ay maagisang sobrang kalisod na mga buhi, paghina sa mga produkto, kag nawag-an sang ubura ang mga tao. Gayunpaman, ang samahan ng World Health Organization at ng Department of Health ay nagdaos ng ilang pamamaraan upang makaiwas na maikalat pa ang sakit. Simpleng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at hindi pagsisiksikan, mapapabagal natin ang pagkalat. Mahirap man na hindi lumabas, ngunit sikapin nating sumunod para makaiwas at maging ligtas ang lahat. Hawakan ang mask sa strap at siguraduhin natatakpan nito ang parehong bibig at ilong. Ang may kulay na parte ang nakaharap sa labas. Imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Iwasang hawakan ang mask habang ito ay nakasuot. Kapag marumi na ang mask, hubarin ito gamit ang strap. Tapon ang maruming mask sa basurahan. Ugaliing maghugas ng kamay. Hugasang mabuti ang kamay gamit ang sabon at tubig.
ang pagsulundan para sa seguridad kontra COVID-19. Permi maghugas sang kamot, hugasan ini, mag-usar sang antibacterial nga habon, sa sulod sang hindi magnubo sa 20 segundo, kag bunlawan sang ugaliing maghugas ng kamay. Hugasan ito gamit ang antibacterial soap sa loob ng hindi bababa sa 20 segundo at banlawan itong mabuti. Siguraduhon nga may nakatakod nga face mask kag kinahanglan may social distancing. Siguraduhin may suot na face mask at panatilihin ang social distancing kung ikaw ay lalabas. Likawan ang pag-uyat sa mata, ilong o bibig kung higkis ang iwasan ang paghawak sa mata, ilong o bibig kung marumi ang kamay. Sundon ang husto nga paagi sang pagpanguyab at pag-ubok. Gamiton ang imo siko o kon mag-usar sang tissue kag ipilak dayon sa husto nga baso. Sundin ang tamang paraan ng pagbahing o pag-ubo. Gamitin ang iyong siko o di kaya'y gumamit ng tissue at agad na itapon sa tamang basurahan. Mas maayo, magtinir na lang sa balay kung hindi importante o kinahanglan ang himuon. Balaan ko nga ini ang pinakamaayo sa pag-agi, sa paghal. Hanggat maaari, manatili na lamang sa ating mga bahay kung hindi naman esensyal o mahalaga ang gagawin. Batid kong ito ang pinakamabisang paraan ng pag-iingat. Kag ang ulihi, hindi malipat mga muyo sa Ginoo. Mangayo bulig kag magpasalamat sa mga. At ang ikahuli, huwag kalilimutang makipag-usap sa Panginoon, paghingi ng tulong at pagpapasalamat sa kanyang mga biyaya. Anya ti COVID-19 ti coronavirus ket familia dagiti virus nga mangmangted iti naduma-duma a klase ti sakit. Mangrugi iti gagangay nga uyek, panateng aging gana iti nakarong nga impeksyon. Dagiti pagilasinan ket gurigor, uyek, panateng kin marigatan nga umanges. Dagiti nakarong nga kaso, mabalin ang dagitoy ket gapu iti sakit nga pneumonia, acute respiratory syndrome, problema iti batuway no isu ti mabalin nga ipatay. Kasi nga agwalwaras ti COVID-19, dagitoy kin umuna nga na iwalwaras kada giti tao ken tao. Babaen kada giti droplet nga agapu iti tao nga masaksakit no dagitoy ken agsarita, aguyek, wenno agbaeng. Dagitoy nga droplet ket mabalin nga dumercho iti bibig, wenno agong kada giti tao nga asting ken kuana. Dagitoy nga droplets ket makadanon aging kana iti maysa a metro no maiparsyak. Dagiti rason no apay nga agigiin nakar iti tao ken tao aglalo iti nagbaitan iti close contact. Kasano nga malisyan ti sakit a COVID-19? Kanayon nga ugason dagiti ima. Mabalin met ti alcohol-based sanitizers nga usarin. Ugalyen ti agsuot iti face mask tapno saan nga makaakat ti sakit. Obserbaren ti maysa a metro wenno ad-adayo nga distansya kada maysa nga tao. Umadayo ken takpan ti bibig ken agong kada aguyek ken agbaeng. Uminom iti adto nga danom ken pilyen dagiti nasustansya akanen. Idyan ti panagigim kada dagiti mata, agong ken bibig nga mabalin nga umakar ti virus ken kababaen ti kontaminado nga ima. Agpirmi ka lang iti unig ti balay no makarikrik na ka iti simptomas ti COVID-19. Kunayon nga usan i-face mask. Siraguduan nga nakasta ikaluto na kanan. Siraguduan no nga lagi nga nareno ilamesam. Kanayon ka mag-exercise, ibagim ka takagaw.
No tamitamu iayam, aryamo tamitan iigung mata, antresimuna. Mabagaw katalimam. Lalan mo, ianimugok mo tabagim, na peno kika nga mafunan tataki. Mabalo ni kamo. Nakasentro ang tema ng buwan ng wika, taong kasalukuyan, wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya, sa halaga ng Filipino, at mga katutubong wika sa bansa bilang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya. Layunin nitong himukin ang bayanihan ng sambayanan upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon o pabatid publiko na nasa Filipino at mga katutubong wika. Pagbabantayog ito sa kahalagahan ng mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF na itaguyod ang pagpapalaganap ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang pinakamabisang medium sa pagkakaroon ng kolektibong pag-uunawaan ng sambayanan. Sa araw-araw na umaharap ang mga Filipino sa pagsubok na ito, umaharap din ang wika sa mabigat na isyong hatid ng pandemyang ito. Dahil dito, naging mahalaga ang pagpapasa at paghahatid ng mga impormasyon sa mamamayan. Nagbibigay daan ito upang makita ang pangangailangang maibantayog ang bawat wika bilang pagtugon sa iba't ibang kalamidad at pandemya. Ang pagsandig sa wikang sinasalita ng isang pamayanan ay higit na epektibo, hindi lamang sa paghahatid ng impormasyon sa bawat mamamayan nito, kundi sa pag-aalis ng takot o stigma dahil nagagawang pag-usapan ng pandemya sa mga wikang komportable ang mamamayan. Ang bayanihan ay tatak Filipino na malawakang nauunawaan at nagpapatatag sa mga lokal na komunidad sa buong bansa. Pagbabantayog ito sa kahalagahan ng paggamit ng Filipino at katutubong wika sa pagpapalaganap ng impormasyon sa panahon ng pag-iral ng quarantine upang bigyang daan ang pagsibol ng bayanihan. Binibigyang pansin ng bayanihan ang ideya ng pagbibigay ng impormasyon na naaayon sa wika ng pamayanan.
Patunay dito ang isinagawang malawakang pagsasaling sa mga katutubong wika sa bansa bilang paunang inisyatiba ng kagawaran ng kalusugan. Kaugnay ng mga bagay na mahalagang mabatid ng publiko ukol sa COVID-19. Ang bayanihan ay para sa lahat. Ito ang pagkakaisang lubhang kailangan upang mapagtagumpayan ang pandemya sa pamamagitan ng pagdadamayan. Mabuhay ang wikang Filipino! Paano mo sisimulan abutin ang iyong hangad? Paano kung ang pakiramdam mag-isa kang lumalaban? Paano mo tatahakin landas ng madilim? Paano makakamit? Paano mararating? Nagsimula na magkakasama sa baba. Sabay-sabay pataas lahat titigala. Lahat magagawa kung sama-sama. Kung may palakid man ay kayang-kaya. Mga pangarap nating hawak-hawak. Isa-isang matutupad kapit kabayanihan. Bayanihan. Isang-isang matutupad kapit kabayanihan. Paano ka ba maririnig sa lingit ng iyong tinig? Ngunit sa bawat pulong natin nabubuo isang tinig. Pinas pataas, yeah, put it down. For my people on a hustle all around the world. Kahit English, kahit Tagalog, it don't matter what you speak, it's what's in your soul. And it's flow, ilabas ang nasa puso. Let's fight to unite hanggang sa dulo. It's true though, alam ko, hirap ng buhay. Heto na ang tunay na tulay. You know what it's like to fight for what's right. That feeling inside that you can't deny when you follow the light. Despite all the kryptonite that's around you, thank God you found you. Too blessed to be stressed, why settle for less when you can have the best and give the rest to those who are lost. We do this for the cause, not for the cause, but to spit the bars of the truth to the youth. Simula na magkakasama sa baba. Sabay-sabay pataas lahat titigala. Lahat magagawa kung sama-sama. Kung may palakid man ay kayang-kaya. Mga pangarap nating hawak-hawak. Isang-isang matutupad kapit kabayanihan. Batayag ng ating kinabukasan, yan ang dapat hindi pinababayaan. Nilalaban ng lahat, hindi uurong. Handa na kung sumulong ng sumulong. Batayag ng ating kinabukasan, yan ang dapat hindi pinababayaan. Nilalaban ng lahat, hindi uurong. Handa na kung sumulong ng sumulong. Handa na ako, handa ka na ba? Kasi sama-sama natin bubuuin ang bawat parte ng ating inang bayan. Ito ay bayanihan, bagong umaga na sisibol at lutian. Pamamagitan ng ako, ikaw, sila. Tandaan na nasa iyo ang umpisa. Ang makabagong bayani ng ating bayan. Bayanihan, ibang sigawan. Kapit lang kapatid, kapit isig, magkaisa sa ngalan ng pag-ibig. Itigil ang tahas, ibaba ang armas. Problema ng bansa, kaya natin maligtas. Sa mata ng Diyos, lahat tayo patas-patas, sulong-sulong lang, walang iwanan. Huwag kang atras, lahat magagawa, kaya-kaya mo yan. Kaya mga kababayan, oras na magbayanihan. Magagawa kung sama-sama. Kung may palakid
nabubuoy sa tinig. Pinas pataas, yeah, put it down. For my people on a hustle all around the world. Kahit English, kahit Tagalog, it don't matter what you speak, it's what's in your soul. And his flow ilabas ang nasa puso. Let's fight to unite hanggang sa dulo. It's true though, alam ko, hirap ng buhay. Heto na ang tunay na tulay. You know what it's like to fight for what's right. That feeling inside that you can't deny when you follow the light. Despite all the kryptonite that's around you, thank God you found you. Too blessed to be stressed, why settle for less when you can have the best and give the rest to those who are lost. We do this for the cause, not for the cause, but to spit the bars of the truth to the youth. Simula na magkakasama sa baba. Sabay-sabay pataas lahat, titigala.